Nasagip ang 9 na taong gulang na bata sa online na pambubugaw umano ng kanyang sariling ina. Saksi, si Emil Sumangil. Patawad kay nanay. Patawad sa aking anak. Ganyan na lang ang pagsisisi ng isang ina nang maaresto ng pulisya matapos mahuling binubugaw niya ang sariling anak sa mga parokyanong dayuhan. Sa operasyon sa Los Baños, Laguna, tumambad ang nakahubad na grade 4 student sa harapan ng kamera habang nakawig. Magdamit ka muna, bebe. Ang damit mo. Huwag ka matakot, bebe. Ito mama, mas malaki to. Na-recover din sa raid ang mga pinasuot sa biktima. May natuklasan din ang pulisya sa kanilang investigasyon. Hindi lang basta picture, kundi live stream. So kung naka-schedule na yung live stream, sa kanya ipe-play actual kung anong pang-aabuso ang ginagawa niya sa kanyang sariling anak. Noong 1 taon pa sinimulan ng krimen, isang Amerikano ang malimit na customer. Masakit. Durog na durog ako. Pinagsisisihan ko. Alam niya yun. Nagsusorry ako sa anak ko. Sasailalim ang biktima sa counseling at aalalayan ng PNP at DSWD bago siya ibalik sa eskwelahan. Posibleng maparusakan ang suspect ng life imprisonment dahil sa pambubugaw. Sa pag-aaral ng International Justice Mission Philippines at University of Nottingham, halos kalahating milyong bata ang naging biktima ng online sexual abuse and exploitation noong 2022. Karamihan sa mga sangkot mismong kaanak o kakilala pa ng mga biktimang bata. For every trafficker, there are more or less 3 child victims. And these traffickers are usually relatives or people known to the victims. Isa sa mga biktima si Ruby, hindi niya tunay na pangalan. Sa pagharap niya sa Senado, hinikayat niya ang mga tulad niyang biktima ng basagin ng kanilang katahimikan. And if I can do it, believe in yourself that you can do it too. Kung mananatili tayong tahimik, mananatiling walang takot ang mga tao na gumagawa nito na nang-aabuso ng mga bata. Ayon sa DSWD, natatarget ang kabataang Pinoy dahil madalas sila naka-online at madaling makatransaksyon. Filipinos are good in communicating in English, so this is another factor. Meron na ring mga app online na kayang hubaran ang isang tao ayon sa Deep Web Connect, isang cybersecurity advocate. There are bots na lets you undress yung mga minors or any other people. Dami po sa pamamagitan po ng bots and artificial intelligence. Ngayon, nagigimbal ako dahil may undress AI pala na pwedeng hubaran gamit ang AI, ang batang yon. At ibenta ang picture sa internet, subscription pa. Sobrang nakakashock, sobrang nakakagalit. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi.